landowners giving land to the poor. Tama? Maglampas ka lang doon sa muhon mo, patayan na yun, hindi ba? Right of way lang, patayan na. Hindi mo ba? Yes. O, bakit ngayon sa Gawad Kalinga, land is coming out of our ears? Kaya nga kanina sa Kiwalan, may binulong sa akin kanina, another 7.5 hectares daw is available. Eh doon lang po sa Southern Leyte, was told 16,000 hectares are available to us. Now, bakit? Bakit? Kasi we have always looked for a win-win formula in development. Doon po sa Bacolod, when we partnered with Mayor Sunny Moscolwela 5 years ago, nag-land banking pong LGU, bumili po sila ng lupa 20 pesos per square meter, 200,000 for 1 hectare. After we built 250 homes, last year po, they wanted to expand their work. Ang lupa po doon sa dating may-ari din is now 2 million per hectare. Land values went up 10 times. At lumabas po ito sa dyaryo. Kaya lahat po ng mga landowner all over the country, sila nang tumatawag para mag-donate ng lupa nila. Dahil po, in development, you have to show that the benefit will not only benefit the poor, it will also benefit the landowner. Because the landowner is not an enemy. Tama ho ba? By the same manner, ang mga corporations, ang Shell po, 4 years ago, nilagay ng Shell yung mukha ko sa lahat ng Shell stations. Hindi mo ba? Kaya akala ni Brother Franklin, tatakbo din ako ng barangay captain. Ano po ang nangyari? Pumayag po ako doon. If it will mean more mayors now will believe in the credibility of the work, and if more landowners will donate land, more volunteers will come, and so on. Kaya kahit kahihiya, pinagtatawanan ka, ilalagay yung mukha mo doon sa mga Shell station at lalabas ka sa TV, no, na hindi mo naman gawain yun. Pero para sa mahirap, pwede po kami kahit na mapahiya, basta lang sabi ko nga sa iba dito, no, gumagawa naman kayo ng kalukuhan para sa sarili, bakit hindi kayo pwede na lang na kahit katawa-tawa kayo para sa ating bayan. No? Now, ito po, tinanong po ni Chris Aquino, si Manny Pangilinan, bakit pinili ng Shell yung hindi kilala Jupiter model? Sa Shell kasi, pati sa TV, sa radio, sa newspaper. Anyway, ang sabi naman, tinanong ko si Ed Chua ng Shell, bakit ako pinili nyo? Sabi niya, sawa na daw yung mga tao sa mga dating mukha. Gusto nila yung mga ordinaryong mamamayan naman na marunong mangarap. Eh, dito pag wala ka talaga. Pag ikaw pag wala, the only option niya po is mangarap, hindi mo ba? Kaya we are all dreamers, no? But then I think the challenge is for us to build our dreams. But then you cannot do it alone. Kaya yung sa Shell, ang tinanong ko, magkano ba yung ginastos nyo sa aking commercial? Kasi ni 5 wala po akong natanggap. Anyway, sabi niya, they donated to high value land in Batangas. They donated 250 houses. They donated 2 schools. They donated 10 farms. All in all, they gave a talent fee of 58 million pesos. At pumunta po ito sa mahirap. At kaya po, at least I can say, kahit hindi ko natanggap yung pera, na mas mataas ang talent fee ko kaysa Chris Aquino o kaysa Franklin. Kaya nga po, bumabawi na lang ako kasi nakakatulog ako dito ng libre. Hindi ko alam kung libre o baka si Brother Franklin magpapayag. Now, brothers and sisters, mga kaibigan, mga kapatid, posible pala na pati mga Pilipino na dating hindi man makapagpatayo na matinong bahay para sa kanilang katulong, pwede pala mag-donate ng bahay para sa pinakamahirap. No, lalo na po ito ay tax deductible. No, bayani na sila, pagkatapos madali pang umakyat sa langit, tax deductible pa. Again, you create that win-win formula. Kasi hindi naman po ito lang, ang pagtulong natin sa mahirap, hindi po dahil sa awa. We have to go beyond charity and dole out. Kasi matagal na po nang tingin natin sa mahirap ay pulubi na binibigyan na natin ng limos. Kaya na out of piety, we give them, we pity, we give them a pittance, and we have built a culture of mendicancy. No? Kailangan po that makita rin natin na if we are, as Christians, if we are to bring this country out of poverty, we should really go for Christian stewardship. Na kailangan we invest in the poor.
Kaya kailangan hindi pulubi o katulong o magnanakaw ang tingin natin sa mahirap. But we have to see the poor as that our people is our country's greatest asset. Now, if we want to have a good future for our children, we should not neglect the poor.